Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok po dito sa inyong lingkod Epipanyo Labrador. At maging ang mga kababayan ho natin sa abroad na patuloy po na nakasubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers na lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan. Maraming salamat po. At syempre bago po tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan sa ating po pag-uusapan, gusto ko po munang ipaalala sa inyo na sana po sa tuwing kayo po manunood ng ating mga vlogs, huwag po kayong makalimot na i-share sa ating mga kababayan sapagkat yan po ang inyong malaking maitutulong ho dito sa ating mga kababayan. Alam nyo, pag na-share nyo po itong mga sinasabi natin dito, makakatulong po kayo para mamulat po sa katotohanan ang ating mga kababayan. At syempre, huwag nyo na rin po kalimutan syempre na huwag mag-skip ng ads. Nang sa ganoon naman, makatulong din po kayo sa inyong abang lingkod Epipanyo Labrador. Nang sa ganoon, tayo po ay makapagpatuloy po sa ating pang-araw-araw. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay ating po pag-uusapan. Ito pong si Maharlika, gaya po ng ating nabanggit kahapon, na pag-uusapan ho natin at ito naman po yung ating titirahin. Kulang lang ho to sa tira dahil mukhang sanay ito sa tirahan. Hindi ko lang alam kung anong gusto niyang tirahan. Yung bunganga nito, pakikita mo talaga, kasyang-kasya ho kahit 3 talong. Mukhang sa laki ng panga nito, kayang-kaya para itong cobra. Para itong, sa Bisaya pa, baksan. Para siyang anaconda. Kaya dito po sa araw na ito, sa araw po ito mga minamahal ko mga pag-uusapan ho natin yung mga kasinungalingan ni Maharlika. Nang sa ganun ho ay mamulat po ang ating mga kababayan sa katotohanan kung bakit ba ganito itong si Maharlika. Para po sa mga kababayan natin hindi po nakakaalam dito po sa screen natin makikita nyo naman na talagang supporter ho ng mga Marcos ito hong si Maharlika. Talagang sinuportahan ho niya ang mga Marcos. Bakit nga ba sinuportahan niya yung mga Marcos? Ano ba ang dahilan? Para po sa hindi nakakaalam, sinuportahan po niya si PBBM sapagkat ayon ho sa ating nakalap na impormasyon na may ina-after siya. Meron siyang gustong kunin o meron siyang kumbaga may hinihintay siya na kapalit. Nalaman ho natin na kaya pala niya sinusuportahan itong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil nga sa gusto niyang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, nung nanalo na po ang ating mahal na Pangulo, dahil sa gusto nga niya magkaroon ng kapangyarihan, pinaalala niya sa ating Pangulo yung gusto niyang maging siya o yung gusto niyang hawakan na departamento. Nakita ho ng ating Pangulo na wala siyang kakayahan. Hindi sapat yung kanyang pagiging magaling o pagiging mahusay sa pagiging madaldal para maging pinuno ng ating bansa. Kaya sa madaling salita, hindi siya napagbigyan sa gusto niya. So, akala kasi ng mga Marcos sumusuporta lang si Maharlika dahil nga sa gusto niya ang mga Marcos.
Kaya pala niya sinusuportahan ng mga Marcos dahil sa may gusto siyang posisyon na kunin. So, nung nangyari na hindi po siya napagbigyan sa mga gusto niya, naisip niya na ang humahad lang dito ay ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, dahil nga sa iniisip niya na baka ang nag-uudyok sa ating Pangulo na wag bigyan ng posisyon itong si Maharlika ay ang ating ginagalang at minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, doon po nagsimula na nag-iba na po yung kanyang isip, nag-iba na po yung kanyang pananaw sa buhay, na kung saan nagkaroon siya ng matinding galit, unang-una po, sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, nung nalaman po ni Amy Marcos na bumabaliktad na itong si Maharlika, sinamantala naman po ni Amy Marcos ang pagkakataon. At yun na, doon na po nagsimula mga minamahal kong mga kababayan. Na kung saan, ginamit na po ni Amy Marcos si Maharlika. Ngayon, sa bawat batiko, sa bawat paninira, sa bawat vlog ni Maharlika, ang nagbibigay na ho sa kanya ng impormasyon, lalong-lalo na kung ang usapin ay patungkol ho sa Malacanang, lalong-lalo na kung usapin ay patungkol po sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos at maging kay Sir Romualdez, si Maharlika na po ang ginamit ni Amy Marcos na half-sister ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, nung nakita po ni Duterte na mukhang maraming kumakagat kay Maharlika dahil nga sa yung kanyang mga sinasabi ay talagang masasabi nila para sa kanila na okay to. Magandang gamitin to, magandang ano to kasi talagang sa tingin nila, masisira nila ang ating Pangulo. Dahil nga sa mga nilalabas ni Maharlika na kahit nga naman wala siya dito sa ating bansa, nakakapagsalita siya ng gano'n dahil nga sa ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon, yung sinasabi niyang puting ahas na natuklasan natin kalaunan na si Amy Marcos na ang original na apelyido naman ay Lacson. Dahil hindi nga siya totoong Marcos. Ngayon, nung nakita na kapaki-pakinabang si Maharlika sa kanyang ginagawang paninira sa ating mahal na Pangulo maging sa ating First Lady Araneta Marcos, sumakay na ho dito yung mga Duterte. At dati, kung si Amy Marcos lang ang gumagamit kay Maharlika para masira yung kanyang kapatid, maging yung asawa ng kanyang kapatid na ating ginagalang na First Lady Lisa Araneta Marcos, ginagamit na rin ho ngayon ng mga Duterte itong si Maharlika. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Na kung saan yung sinasabi ni Maharlika na ebidensya na mula daw sa PDEA na ipinasa sa kanya ni Rodrigo Roa Duterte, ito po yung ating pag-uusapan ngayon para po mapatunayan natin na 100% ho na ang sinasabi ni Maharlika ay pawang paninira lamang sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ito po. Panoorin ho natin, pakinggang mabuti, yung sinasabi ho dito ni Maharlika. So ngayon mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. Ayun, mga minamahal ko mga kababayan. Narinig niyo ba yung sinabi niyang presidente niya? Presidente niya. Alam niyo, sa entrada pa lang na sinasabi ho ni Maharlika, nagkakabulol-bulol na ho siya. Yung papel daw na hawak niya, mga minamahal kong mga kababayan, ay isa daw sa mga papel na pinasa sa kanya
Yan ay papel na kung saan ang petsa daw niya, ang taon na nakalagay dyan ay 2012 pa, na kung saan mayor pa nga itong si Digongyo. Yan po yung sinasabi niya na puweba daw o ebidensya daw ni Digongyo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo agad na nagulat? Nung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na may bangag na presidente o may adik tayong presidente, doon sa Davao City sinabi niya yun. Bakit hindi niya pinakita yan? Bakit hindi niya hawak yan? At pinlas doon sa screen? Bakit hindi mismo kay Rodrigo Roa Duterte nanggaling at nagsimula yung papel na yan? Bakit kailangan na kay Maharlika ibigay? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit kailangan kay Maharlika ibigay? Doon sa malayo. Doon sa malayo. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, buti pa si Maharlika, hawak niya yung ebidensya. Pero, yung nagbigay sa kanya niyan, hindi niya hawak. At wala siyang naipakita doon sa prayer rally doon sa Davao. Doon pa lang magtaka na kayo mga minamahal kong mga kababayan. Diretso ho natin. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. Naintindihan nyo? Kung naintindihan nyo ko, hindi ho. Alam nyo, pag nagsasalita si Maharlika, kitang-kita mo, nagsasabu mo na. Masyado siyang luto sa shabu. Kaya daw nilagay si Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagpupulburon daw. Puro siya yung sinasabi niya dito mga minamahal kong mga kababayan, nakita mo ba yung mga chismosa doon sa palengke? Ganun na ganun ho magsalita si Maharlika. Kaya nga maging sa kanyang trabaho, no? Nung siya ay nagtatrabaho pa bilang nurse, ang dami pong kagalit nito. Wala akong kasunduto dahil tingnan mo naman yung bunganga. Kasyang-kasya po dito 3 hotdog. Tingnan mo yung panga. Ang titigas na ho ng panga niyan sa kasinungalingan. Ituloy na ho natin para mas maganda. So ito po ay confidential report from PIDEA. May narinig kayo? Ayon ho kay Maharlika, yan daw ay confidential report from PIDEA. Anong nangyari at napunta sa'yo? PIDEA ka ba? Lespo ka ba? NBI ka ba o sundalo ka bang pokpok ka? Ba't nakarating sa'yo yan? Sabi mo confidential. Hindi ka naman involved sa kahit anumang mga ahensya sa Pilipinas dito sa bansa namin. Nandiyan ka sa Amerikang hayop ka. Ba't nakarating sa'yo yan? Sino ang nagbigay sa'yo yan? Sino ang nagpadala sa'yo yan? Teka. Kahit hindi mo na pala sabihin dahil alam na nga pala ng mga kababayan ko dito kung sino yung source mo. Yan na naman ba yung pinadala ng mga Duterte sa'yo? Yan na naman ba yung pinadala sa'yo para gawin mong paninira sa aming Pangulo? Sa bibig mo palang Maharlika, huli ka na. Sabi mo confidential report. Bakit? Happy ka ba ng PIDEA? Happy ka ba ng PIDEA? Mukhang gutom na ako di ba mga minamahal ko mga kababayan, sa entrada pa lang ng pananalita ni Maharlika, makikita na ho natin na ang kanyang mga sinasabi ay bunga na lamang dahil bayad siya. Yun ay dahil sa bayad siya ng mga Duterte at ni Amy Marcos. Ipagpatuloy pa ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Para sa kalaman ng bayan,
na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. 'Di ba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. Ayun. Nasa loob daw ng eroplano nagsisesyon ang ating mahal na Pangulo kasama yung kanyang mga amigos at mga amigas. Anong ginagawa ni Duterte nung nakita niya yun? Kung totoo man yun, ano ang ginawa niya? Lalo't lalo na doon nangyari sa Davao City. Anong ginawa niya? Nakibalita lang siya? Ha? Akala ko ba kontra droga siya? Bakit hindi niya pinapatay agad ang ating mahal na Pangulo kasama yung mga amigos at amigas niya? Bakit hinayaan niyang mangyari yun? At bakit alam na alam niya na sa loob ng eroplano? Paano niya nalaman yun? Ibig sabihin, nandun din siya. Ano ang ginagawa niya doon? Ha? Alam nyo, dito mahuhuli nyo eh. Kasi kung titignan nyo yung angulo sabi ni Duterte galit siya sa mga adik. Palagay na lang natin, totoo. Porket mamayaman si Pangulong Bongbong Marcos, kilala, ba't hindi niya pinapatay? Kung totoo yun. Ha? Ibig sabihin, may kinikilingan siya. Ang gusto lang niya patayin, yung mga walang tsinelas. Yung mga mahihirap. Ganun ba yon? Alam nyo, sa tuwing nagsasalita si Maharlika, laging kayang-kaya ho natin bigyan ng butas eh. At kayang-kaya nating ipaliwanag na ang kanyang sinasabi ay puro kasinungalingan. Yung tingnan nyo naghugas kamay agad siya. Sabi niya, nagsabi naman nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo naghugas kamay agad. Tingnan nyo kung paano siya tumira. Ibig sabihin, ang kanyang sinasabi ay batay sa inuutos sa kanya. Hindi to sarili niyang ipag-iimbestiga. Wala siyang alam. Kumbaga, ang lahat ng kanyang sinasabi gamit yung kanyang vlog ay galing sa mga nag-uutos sa kanya na kung saan kalabang mortal ng ating mahal na Pangulo. Wala naman siya sa Pilipinas eh. Wala siyang alam, walang alam si Maharlika sa tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Kundi yung kanyang mga sinasabi ay batay sa gustong ipasabi sa kanya ng kanyang mga amo na nagbabayad sa kanya. Ngayon, yung sinasabi niya, ito po'y tungkol doon sa sinabi ho ni Rodrigo Roa Duterte doon sa Davao City. Ito po yung bidyong ito, papalabas ho natin para maintindihan ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Narinig nyo mga minamahal kong mga kababayan. Ayaw daw niyang sabihin. Dahil magkaibigan daw sila o kung hindi man magkaibigan, magkakilala. Malinaw ho na sinabi niya na nakita daw ni Duterte sa listahan ng PDEA yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Davao. Bakit naman bakit naman sasadyain ng isang PDEA na ipakita sa kanya na nasa listahan ng PDEA si Bongbong Marcos? Sige nga. Bakit sasadyain? Ba't wala bang PDEA doon sa lugar ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Para sila ang maglathala, sila ang magbulgar? Wala bang tapang ang national o yung main ng PDEA para
ating gobyerno na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay kabilang o kasama sa listahan ng mga adik, sa listahan ng PDEA? Ha? Hindi ba kayo nagugulat doon sa mga sinasabi ni Digonyo na kung ating susundan ay talagang may makikita ho kayong butas doon? Ayaw daw sana niya. So ibig sabihin nga, totoo yung sinasabi natin dito na ang pinapatay lamang ni Duterte nung panahon niya ay yung mga hindi niya kaibigan. Pero yung mga kaibigan niyang adik at mga drug lords ay lusot. Siya na rin nagsabi. Katulad ba nino? Hindi ba't ni Michael Yang at ni Alan Lim? Di ba? Di ba't lagi niyang kasama lagi yon? Bakit hindi niya sinama sa listahan? Kaibigan nga kasi. Diba? Sino ba ang naglitaw? Sino ba ang naglitaw sa baho ng mga yan? Hindi ba si Colonel Asierto? Pakinggan natin yung sinabi ni Colonel Asierto. Ako po si Police Colonel Eduardo Calderon Asierto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Narinig nyo mga minamahal kong mga kababayan? Dahil sa kaibigan, kung maaalala nga ninyo, naging advisor pa ni Duterte itong si Michael Yang. Imbis na ang ipapatay niya si Michael Yang dahil natuklasan nga ni Colonel Asierto na ito pala ang nagdadala ng tulit-tulinadang shabu dito sa ating bansa, iba ang nangyari. Ang gusto niya ngayong ipapatay dahil kaibigan nga ni Bongo na isa ding Chino na nagkukunwari lang na Pilipino, yung nanay niya. Pero yung tatay niya, Chinong-Chino, lahi nila Chino. Mga minamahal kong mga kababayan. Diba? Ganun po yung nangyari nung Pangulo si Digongyo. Lahat ng mga walang tsinelas, todas. Pero yung mga lespo na mga kasabwat nila, mga negosyanteng kasabwat nila sa droga, katulad ni Michael Yang, ligtas. Parang yun, yun yata yung gustong palabasin ni Digongyo sa kanyang salita. Ayoko sanang sabihin ito. Diba? Ibig sabihin, kung hindi pa nabunyag yung kalokohan ni Sara, ni Paulo Duterte tungkol sa 51 billion, kung hindi hinayaan ng ating Pangulo na mabunyag yung mga katarantaduhan ng mga anak ni Duterte, mananahimik siya. Ganun ba yung dating? Ganun ba yung ibig sabihin mo, Duterte? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, lumalabas na yung katotohanan ngayon kung ganun. Na hindi totoo si Duterte sa kanyang mga sinasabi nung panahon na siya pa ang presidente. Ibig sabihin, lumalabas lamang na may kinikilingan siya. May pinoprotektahan siya. Biro mo, ha? Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, kahit pa sinabi ni Rodrigo Roa Duterte yung paninira na yun doon sa Davao City, na sinasabi niyang may bangag tayong presidente, meron daw nagbigay sa kanya ng etc. Kagaya nga ng hawak daw di umano ngayon ni yun lang nakakapagtaka talaga. Pero sagutin muna natin, pakita muna natin dito sa ating screen kung ano ba ang naging sagot ng PDEA doon sa sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte bago tayo bumalik kay Maharlika. Tungkol nga doon sa sinasabi niyang may nagbigay daw sa kanya na impormasyon tungkol sa nagsasabing nakabilang yung pangalan ng ating Pangulo sa listahan ng PDEA. Panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan.
Pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa PDEA, mula nang magkaroon ng National Drug Information System ang ahensya noong 2002, kailanman ay hindi napabilang dito si Pangulong Marcos Jr. Dagdag pa ng PDEA, wala rin sa listahan ng Pangulo nang magkaroon ng narco list sa ilalim ng Administrasyong Duterte noong maupo ito noong 2016. Nakalaunan ay tinawag na Interagency Drug Information Database. Nananatili na mga aktibo ang database ng PDEA, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at patuloy din ang pag-update dito. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan, malinaw naman ho. Maging sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, wala sa kanyang narcolis. Ha? Ano nangyari? Ano nangyari yun na wala sa kanyang narcolis? Si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Tinago niya? Inalis niya ng kusa? Kasi kaibigan? Kung totoo man na addict talaga ating Pangulo, bakit kailangan niyang ialis sa narcolis? Na nung mayor pa nga lang siya, sabi niya, alam niya na nasa listahan. Bakit hindi niya ibinilang? Ha? Si Pangulong Bongbong Marcos kung talagang nasa listahan ng PDEA yung kanyang pangalan. So lumalabas niya, may kinikilingan siya. May dinidepensahan siya. Ha? Ganun ba yun? Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, kung ganun yun, dapat pa ba natin pagkatiwalaan si Duterte? Dapat pa natin pa siyang paniwalaan? Ha? Mga minamahal kong mga kababayan, alam nyo, sila din ang mapapahamak sa kanilang mga kasinungalingan. Pero ganun pa man, salamat. Sapagkat kahit gaano kadami yung kanilang paninira, ganun din kadami yung ebidensya na ating hinahayag sa ating mga kababayan. Ngayon, mabalik ko tayo kay Maharlika. Ngayon, ipagpatuloy ho natin yung mga sinasabi niya. Panoorin ho natin, mga minamahal ko mga kababayan. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulburonik based dito sa PDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Hindi mo ba naiintindihan, Maharlika? Ha? Paano mo nasabing totoong gaga ka? Eh? Hindi ka ba nag-iisip na mismo, nung panahon na nga mismo ng amo mo, ha? Wala nga sa narcolis mismo ni Duterte. Paano mo nasabing totoo? Ha? Paano mo nasabing totoo, Maharlika? Dito pa lang sa sinasabi mong luka-luka ka, lumalabas na sinungaling kang hayop ka. Ha? Paano mo nasabing totoo? Ha? Na wala namang access si Duterte unang-una, PDEA na rin ang sabi. Walang access si Duterte sa PDEA. At hindi pwedeng ipakita sa kanya kung ano man ang mayroong pinag-uusapan doon. Dahil mayor siya, PDEA sila. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan, dito makikita nyo na po. Ha? Maliwanag na ho. Ano pa ba ang iisipin natin? Ano pa ba ang gagawin natin? 'Di ba? Dito pa lang ho makikita na natin yung kasinungalingan ni Maharlika. Kung talagang, ito nga ho, 'di ba? Binabalik-balik ko na nga ho dito. Kung talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa listahan ng PDEA, bakit hindi ibinigay sa kanya mismo nung panahon niya? Anong panahon niya na? Huwag na lang nung panahon pa ni Noynoy. Kasi ginagamit ni Maharlika dito para iwas yung si Noynoy daw. Ha? Pati yung patay, ginagamit pa. Ha? Nung panahon na lang ng amo niya. 'Di ba? Sabi nga, mayor pa lang si Rodrigo Roa Duterte, may nagsabi na sa kanya, may nagpakita na sa kanya. Bakit hindi niya yung binuhay? Bakit hindi niya inano yung PDEA? O teka, nasa na nga pala yung 'di ba nasa listahan ninyo 'yon? Isama si Marcos sa mga politikong ipapatawag. Bakit hindi pinatawag si Marcos? Ha? Bakit hindi sinama sa narcolis ni Duterte? Ha? Dalawa lang yan. Kung totoo yan, pinoprotektahan niya. So, ibig sabihin, sinungaling siya. Kaya hindi maubos-ubos yung mga droga dito sa ating bansa noong panahon niya,
Kasi napakarami niyang pinoprotektahan ng mga politikong nagdodroga o mga negosyanteng nagdodroga. Ganun lang yun. Alin sa dalawa doon? Ano nang pipiliin niya doon? Diba? Kaya Maharlika, isa kang tanga. Huwag kang maggaling-galingan. Dahil kitang-kita sa'yo, na mas magaling pa sa'yo yung tendera doon sa palengke. Isa kang tanga. Alam niyo ba kung anong nabalitaan ko, mga minamahal ko mga kababayan? Ito palang si Maharlika, bayad pala to ng 1 milyon. Kapag ang isang pasabog niya ay medyo sensitibo, bayad dyan ng 1 milyon. Sa halagang 1 milyon, sinisira po ni Maharlika ang buhay po, pangalan ng ating mahal na Pangulo. Mga minamahal ko mga kababayan, ganun ho kasugapa sa pera si Maharlika. Sa halagang 1 milyon. Sa kanyang paninira, sa kanyang paggawa-gawa ng istorya, dyan po siya yayaman. Pero tulad nga ng sinasabi ko, mawawala na lamang po ng isang idlap yung kanyang mga pinaghirapan. Dahil alam naman nating lahat na yung pinaghirapan niyang yan ay galing sa kasamaan. Na kung saan kinasusuklaman ng ating Panginoon Diyos. Mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin yung sinasabi ni Maharlika, yung sinasabi niyang mga kasinungalingan. Kasi napatunayan na, di ba? O, yung sinasabi ni Duterte na nasa narcolepsy, sinagot siya ng PIDEA. Di ba? O, bakit kung totoo yun? Kung totoo na nandoon nga, ibabalik natin dito. Bakit no panahon niya mismo? Wala sa narcolepsy niya. Di ba? Kung totoo. Doon na lang natin pagbabatayan yun. Yun na lang pagbatayan natin. Kung talagang totoong nasa PIDEA, hindi ba hiningi ni Duterte ang listahan ng PIDEA bilang Pangulo? Pinatawag lahat ng mga kilalang mga politiko. O, huwag mo sabihin na isinantabi niya yung pangalan. Kasi nasa kanya rin ang kapangyarihan para mawala yung pangalan ni Duterte, ni Bongbong Marcos doon. Hindi naman magagawa ng PIDEA yun. Kung talagang alam niya, siyempre binasa niya. Dapat sinabi niya doon, teka. Nung mayor ako, nabasa ko yung pangalan ni Bongbong Marcos, bakit ngayon wala dito? O ba't hindi niya inano yun? Ba't di siya nag-react? Di ba? Ang daming mga politiko na talagang adik. Di ba? O ba't hindi niya nilabas? Ba't hindi niya nilabas sa listahan niya? Hindi niya sinabi doon sa kanyang statement doon ng Pangulo pa siya na, meron dito tinanggal, PIDEA, si Bongbong Marcos. Ay di sana hindi na nakatakbo ng pagkapangulo yan. Di ba? O mga kababayan, mag-isip daw kayo. Ngayon, ipagpatuloy ho natin yung sinasabi ni Maharlika ng mga kasinungalingan niya na pawang paninira lamang, mga minamahal kong mga kababayan. Panoorin ho natin. Pero dahil mga kababayan ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto. Uy, teka, Maharlika, ano ba talaga? Gusto o hindi? Nalilito ka na sa sinasabi mo. Kasi alam mo sa sarili mo na nagsisinungaling ka lang. Ang gulo mo magsalita. Ayusin mo, Maharlika. Alam ko, kinakabahan ka na. Dahil alam mo sa sarili mo. Alam niyo mga kababayan, alam naman natin yung taong nagsasalita ng totoo dahil hindi po siya nabubulol sa kanyang mga sinasabi. Alam niyo ba na napapabuntong hininga siya kapag siya ay nagsasalita dahil alam niya na kapalit ng perang tinanggap niya, pagdating ng panahon, kahihiyan din niya yan. Kahihiyan din niya at pananagutan niya hindi lamang sa batas. Papatira daw siya saan? Sa puwet? Hindi ka na pwedeng tirain pa sa ari mo. Alam mo bakit? Ulo na ang dapat pinapasok dyan. Dahil alam namin kung anong trabaho mo noon, isa kang pokpok. Tingnan mo yung bunganga mo, puro panga. Kahit 3 hotdog pa ipasok sa bunganga mo, sisiw. Tuloy natin mga minamahal kong mga kababayan. Target na nila, gusto nila akong gurgurin. Might as well, ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito. Sa authority dito. Ayun, nakita nyo ba yung mata ni Maharlika? Habang siya ay nagsasalita ng kasinungalingan? Na kung saan tumitingin sa kapaligiran? Ni-report na daw niya. Ni-report na daw niya
sa authority daw doon. Ano ngayon? Ano kinalaman ng authority dyan? Sa mga pinagsasabi mong kasinungalingan dyan? Maharlika. Ha? Papupuntahin mo yung mga authority dyan para sila ang mag-imbestiga dito sa ano? Ha? Sa bansa? Nasisiraan ka na talaga ng bait. Sabi niya, dahil daw pinapagorgor siya, kaya minamadali niya ng ilabas yun. Mga minamahal kong mga kababayan, tingnan niyo gaano kasinungaling to. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, isa ho sa dinadalangin ng ating mahal na Pangulo na lumitaw si Maharlika. Hindi para patayin. Alam niyo sa totoo lang may karapatan naman talaga magkaso sa kanya ang ating mahal na Pangulo Maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Dahil nga sa kanyang mga pananira na kung saan walang katotohanan, walang basihan. Mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, sinasabi niya, pinapagorgor daw siya. Kaya kailangan daw, madaliin niya na yung paglalantad daw ng katotohanan. Katotohanan? Sigurado ka, Maharlika, katotohanan yung binigay sa'yo na papel ng mga Duterte? Katotohanan ba masasabi mo yan? Bakit sa'yo binigay ng mga Duterte at hindi sa korte? Hindi ka ba nag-isip, Maharlika? Teka, bago ko tanggapin to. Ito ba legit o hindi? Pero sa bagay, hindi niya na nga iisipin yun dahil nga sa bayad siya ng 1 milyon. Mga minamahal ko hindi niya na iisipin yun Diba? Mag-iisip pa ba siya nun bayad na siya. Yung sinasabi niya, pinapagorgor siya, ang madaling salita nun, pinapapatay siya. Di umano ng ating Pangulo. Kaya minamadali niya ng ilantad daw ang katotohanan sa ating mga kababayan. Maharlika, mag-isip ka. Hindi kami kasing tanga mo. Hindi kasi kami hindi ganun yung isip namin kagaya ng iniisip mo. Hindi mo kami madadala dyan. Kasi, lalo-lalo na kung ang nagbigay sa'yo niyan, yung puting ahas mo, na si Amy Marcos. O mga Duterte, na traidor pa sa lahat ng traidor. Mga minamahal kong mga kababayan, alam nyo kung anong plano nating Pangulo? Makuha siya ng buhay. Nang sa ganon, maituro niya kung sino-sino yung mga nasa likod niya. Pero sasabihin, pinapapatay siya. Anong mangyayari doon pag namatay siya? Di wala na tuloy ebidensya ang ating Pangulo. Sino pang kakanta? Nakita ko dito kay Maharlika, mabigyan lang to ng konting pabor ng ating Pangulo, babaliktad na naman to. Kasi ang dahilan nga ng kanyang pagbaliktad dahil hindi nga siya nabigyan ng pwesto. Ngayon, pag ito na-opera ng ating mahal na Pangulo, sigurado biglang magbabago isip nito. Palalabasin nito na binayaran siya ng mga Duterte. Siyempre, bago din siya magsalita ng ganon, uunahan na din siya ng mga Duterte. Kaya tulad nga ng sinabi ko, mga minamahal ko mga kababayan, na pagdating ng panahon is, yung mga amo din niya na ito, ang titira sa kanya na sinasabi niya na ang ating Pangulo ipinapagurgur siya. Yung mga amo mo na yan, tanga ang magugurgur sa'yo. Mga minamahal ko mga kababayan. Yun daw yung hawak niyang papel ang ebidensya noong 2012 ay talaga daw meron daw nga mangyayari dapat na na kung saan i-raid daw si mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba sabi ng PIDEA dito tungkol sa sinasabi ni Maharlika at ano ang paalala sa atin ng PIDEA? Ano ang panawagan nila tungkol dito kay Maharluka-luka? Panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na peke ang kumalat na authority to operate at pre-operation report na may petsa na March 11, 2012 na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa inilabas na pahayag ng PIDEA, sinabi ng mga ito na ang kumalat na dokumento ay walang control number na in-issue ng PIDEA National Operations Center. Nakatakip din anya ang item number sa may bahagi ng noted by kaya't hindi ito ma-verify.
Bakante rin umano ang item number 6 at number 8 sa bahagi ng coordination made by at received by. At higit sa lahat, ang pangalan ng target individual ay wala sa listahan ng kanilang National Drug Information System o NDIS. Iginiit ng PDEA na walang gaanong dokumento ang PDEA. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng PDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na siyang naglabas ng naturang dokumento. Ayun, mga minamahal ko mga kababayan. Parang nakikita ko na ho, malapit na po magtapos yung kasaysayan ng isang lokal-lokang chismosa. Biro mo, naglabas ba naman ng sinasabi niyang ebidensya? Ang daming kulang. Ang daming binura. Kahit na lang sana yung pangalan mismo doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nilitaw niya to. Total sinabi na lang din naman niya doon sa vlog niya, ba't hindi niya mailabas? Kasi iba yung pangalan na nandoon. Diba? Ang daming kulang. Mga minamahal kahit saan. Kahit pa sa korte. Ibigay niyo sa korte yung sinasabi ni Maharlika na papel. Hindi yung tatanggapin. Ha? Hindi yung tatanggapin. Ang daming kulang. Kaya nga sabi ko nga kung talagang legit yun, dapat sa korte yun dinala ni Duterte. Ha? Para mapatunayan mismo ng judge. Oh, totoo ito, legit ito. Pero bakit kay Maharlika nila binigay? Kasi nga, ang kanilang pakay ay para manira lamang, mga minamahal ko mga kababayan. Yun naman ang totoo eh. Ibis na sa judge ibigay para mapatunayan, maselyuhan kung talaga ito'y totoo, kay Maharlika na isang luka-luka. Na kung saan, malapit na matapos yung kanyang kahibangan. Kung sa bagay, sa dami ng kanyang nailabas na mga paninira na kung saan bayad ng 1 milyon, siguro sapat na para sa kanya yon, no? Para maibayad niya sa mga abogado niya. O, di ba? Mga kababayan, magising na utay sa katotohanan na ang mga Duterte, maging itong si Amy Marcos na tinatawag ho niya na puting ahas, ay nagpapakalap lamang ng kasiraan sa ating Pangulo. Pero ganoon pa man, dahil nga po na nandito po kami, nandito po ang inyong abaglingkod, Epifanio Labrador, para maghasik ng katotohanan, ha? Hindi na kasinungalingan. Kasi nag-ahasik na sila nun eh. O kaya tayo nag-ahasik naman ng katotohanan. Ha? Kung may nag-ahasik ng kasinungalingan, may nag-ahasik naman ng katotohanan. At yan po ang yung lingkod ni Epifanio Labrador. So, wala na pong ligoy-ligoy pa. Mag-isip na po kayo mga minamahal ko mga kababayan. Malapit na magtapos ang kahibangan ni Mahar Luka-Luka. Kaya sa'yo, Mahar Luka-Luka, ayaw sana kitang patulan kasi babae ka, kaya lang, hindi ka na babae sa tingin ko, isa ka ng demonyong demonyita. Isa kang pakawala ng mga rebelde. Dahil sa kahibangan mo, eto, nandito sa Epifanio Labrador. Ako ang haharap sa lahat ng mga kasinungalingan mo at ako ang maghahayag sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinasabi niyo yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.